Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating tinapay ng buhay. At bago po tayo magsimula ay makarinig muna tayo ng isang awit. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away.
kapangyarihan ng Diyos ay ang pag-ibig ng Diyos ay punong-puno ng kapangyarihan. So, ngayon po, welcome po tayo. Simula na tayo sa ating programa na Tinapay ng Buhay. Ito po ang ating pangalawang gabi. And maraming salamat. Nakita ko po si Ate Ruly Junida from Bacon, Sorsogon. Siya po ay nag-aantabay na sa atin at kasalukuyan ay nanonood. Kuya Ruly, nagsabi si Ate Nate na hindi raw ako nakikita sa cellphone niya. Ano bang pangyayari? Okay. So, ngayon po, bago tayo magsimula sa ating programang Tinapay ng Buhay, tayo po ay mananalangin muna. Panginoon, ngayon pong gabi, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po ay magbabahagi ng Tinapay ng Buhay sa aming mga kaibigan sa iba't ibang dako. Tulungan mo po, Panginoon, ang iyong mga salita ay magbigay ng buhay, lakas, at sigla at tibay sa bawat isa, lalong-lalo na sa iyong mga anak. At nawa, ito rin po ay maging daan upang makilala ka ng marami. Salamat po sa iyo, Panginoon. Mahayag nawa ang iyong kaluwalhatian sa gabing ito, lalong-lalo na sa mga makikinig sa amin. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating programang ito na ating pong pagpapatuloy ang Tinapay ng Buhay. Sa Tinapay po ng Buhay na ito, ang ating pong pangalawang topic ay ang kahalagahan ng pananampalataya. Kagabi po ay ating pong pinag-usapan ang paglago ng ating pananampalataya. Ngayon naman po ay pagka ito po yung lumago na, kinakailangan ito yung maalagaan natin dahil ito po ay mahalaga. Ngayon po, meron tayong ilang titingnan sa Biblia kung paano nagkaroon ng paniniwala o pananampalataya ang mga tao. Alam naman po natin na napakahalaga talaga ng pananampalataya. Sinabi po sa Biblia sa Hebrews 11:6, "And without faith, it is impossible to please God." Kung wala pong pananampalataya, imposible na mabigyan natin ng kalugod-lugod ang ating Diyos. So, dito lang po sa statement na ito ay nagpapakita na napakahalaga ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Sapagkat hindi mo mabibigyan ng kasiyahan, hindi mo mapangiti, mapa-smile ang Diyos kung ikaw ay walang pananampalataya. Hindi tinitingnan ng Diyos, siguro magaling ka, o siguro ano man ang iyong kakayahan, o siguro kung ano pa ang pwede mong ipagmalaki. Mabuti na meron tayong kahusayan. Subalit kung ang kahusayan natin ay ginagawa natin ng walang pananampalataya, hindi rin po ito nakapagbibigay ng kalugod-lugod sa Diyos. Sa makatuwid, napakahalaga po ng bawat isa ay magkaroon ng pananampalataya. Ngayon, una po nating tingnan, kinakailangan po na magkaroon tayo ng pananampalataya, pero paano ito mangyayari? In our own self, hindi tayo makaproduce ng sarili nating pananampalataya. Hindi tayo makakagawa na sabihin natin, gagawa ko ng isang bagay para magkaroon ako ng pananampalataya. O pupunta ako sa isang lugar upang ako ay magkaroon ng pananampalataya. Hindi pwedeng sa pamamagitan natin, tayo po ay magkaroon ng pananampalataya. Kung tingnan po natin dito sa Juan chapter 2 verse 11, ito po ang kwento ng unang himala na ginawa ni Jesus. Pero hindi po natin babasahin ang buong kwento, kayo na lang po ang bumasa ng buong kwentong ito. Pero simulan po ninyo sa verse 1 ng chapter 2 para makuha po ninyo ang buong kwento ng Biblia o ng himala na ito na ginawa ni Jesus. Sabi rito, "This is the first miracle of His signs Jesus did at Cana in Galilee, and manifested His glory or power, and His disciples believed in Him." Sa pong salin, ang mga alagad ay naniwala, nanampalataya sa ating Panginoon. Dito sa kwento ng kasalan sa Cana, ito
Ito po yung unang himala na ginawa ng ating Panginoon. Ano po itong himala na ito? Yung tubig ay ginawang alak. Sa panahon po ng kasalang ito, ay kinulang po ng inumin, kaya si Mary na nanay ni Jesus ay lumapit upang i-request si Jesus, sabihin na wala na pong inumin ang mga bisita. Sa madaling kwento po si Jesus ay gumawa ng himala. Yung tubig ay ginawa niyang alak. Ngayon, ito yung unang himala na ginawa ng ating Panginoon sa pagpasok niya sa kanyang ministry. At ano po ang ating titingnan dito? Sa paggawa niya ng himalang ito, ang sabi rito, and manifested His power, His glory. Sa himalang ito, ang una nating pagmasdan ay hindi yung sasabihin natin galing ni Jesus, wow, ano? Kundi ang ipinahayag ng Panginoon, ang ipinakita niya rito, ang kanyang kaluwalhatian. Tandaan po natin, tuwing may gagawin ng Diyos na himala, maaring sa iyo, maaring sa ibang tao, o sa anumang sitwasyon, ang gusto ng Diyos ay mahayag ang kanyang kaluwalhatian sa atin. Gusto niyang maipadama, maipakita, mapatunayan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian. Ano ang layunin niya? Bakit siya ay gumawa ng himala? Bakit nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan? Siyempre, mapatunayan na siya ay Diyos, pero ang talagang layunin ng Diyos, ang intensyon ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Magkaroon tayo ng lubos na pagtitiwala sa Kanya. Siyempre, itong mga alagad ay bago pa lamang kasama ni Jesus, hindi pa sila nagtatagal na magsama, kaya hindi pa nila lubos na kilala ang ating Panginoong Hesus. Pero sa unang himalang ito, makikita natin ang resulta. Nagtiwala ang mga alagad. Nagkaroon sila ng pananampalataya. Nakita ng Diyos na isa sa mahalagang sangkap para maluwalhati natin siya ay ang pananampalataya. Kinakailangan siya'y gumawa ng paraan upang ako, ikaw, tayong lahat ay magkaroon ng tiwala, magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Sa mga ito sinasabi natin dito, na hindi mo kayang makaproduce ng sarili mong pananampalataya. Kinakailangan ang Diyos ay gumawa ng paraan upang ikaw ay magkaroon ng tiwala sa Kanya, magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. So dito ay talagang siya rin ang gumagawa ng paraan upang tayong lahat ay magtiwala sa Kanya. Ngayon po, tingnan po natin sa inyong sarili o sa ating sarili. Ano po ba ang ginawa ng Diyos sa atin? Na sa pamagitan ng Kanyang ginawa, ay lalong lumakas, lalong tumibay yung pananampalataya natin sa Kanya. Na para bang masasabi natin na kahit ano nang mangyari, ako ay buong magtitiwala sa Kanya sapagkat mayroon siyang ginawa sa akin. Naranasan ko siya. Napatunayan ko siya sapagkat mayroon siyang ginawa sa akin. Ako ay naniniwala na ang Diyos ay may ginawa sa bawat isa sa atin. Nang layunin niya i-develop, palakasin, patibayin ang pananampalataya mo sa Kanya. Di po ba? Ngayon, tingnan naman natin sa ibang side ng verse. Dito naman po sa Marcos chapter 10. Mark chapter 10 verse 52. Tingnan natin yung senaryo dito. Ang kwentong ito ay patungkol naman kay Bartimeus, the blind Bartimeus. Alam natin si Bartimeus ay about 40 years na siya ay bulag. At siya ay blind simula pa sa tiyan ng kanyang nanay. Isang beses,
Siyempre, ang trabaho niya, manlilimos siya, humingi siya ng limos, at sa paghingi niya ng limos, tumatayo siya sa grupo at kung saan ng maraming tao upang humingi ng tulong bilang siyang sa kanyang kabuhayan. Dumaan si Jesus. Nung marinig niya na si Jesus ang dumaraan, sumigaw siya, sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao. Sabi niya, hindi ka mapapakinggan ni Jesus. Napakaraming tao. At maliban doon, busy ang ating Panginoon para ikaw ay pakinggan. Subalit, patuloy na nagsisigaw si Bartimeo hanggang napakinggan siya ni Jesus. Sabi ni Jesus, dalhin siya sa akin. At nang siya ay dalahin sa Panginoon, tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Panginoon, sabi niya, gusto ko pong makakita. Ano ang sabi ni Jesus? Ikaw ay gumaling. O ikaw ay magaling na. Go, si Jesus. Ikaw ay magaling nga. Pinagaling ka na. Anong sabi? Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Meron pang sinabi ang Panginoon dito. Bakit siya gumaling? Sa pamagitan ng iyong pananampalataya, ikaw ay gumaling. By your faith, you are healed. So titingnan natin dito sa John chapter 2, verse 11, gumawa si Jesus ng himala upang magkaroon ng pananampalataya ang mga alagad. Pero pagdating naman dito, sa Mark chapter 10, verse 52, sinabi ni Jesus, kay Bartimeus, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dito, gumawa si Jesus ng himala kay Bartimeo sapagkat si Bartimeo ay mayroon ng pananampalataya. Paano mo makita na si Bartimeo ay mayroong pananampalataya bago dumating ang himala? Makikita natin sa kanyang pagsisigaw. Nang malaman niyang si Jesus ay siyang dumarating. Nagsisigaw siya, Jesus, anak ni David, pagalingin mo ako. Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Itong pagsigaw ni Bartimeo, hindi pa niya natatanggap ang himala, pero nagpapakita na ito ng pananampalataya. Kaya nang siya'y lumapit kay Jesus, at siya'y tanungin kung ano ang gusto niyang gawin sa kanya, ang sabi niya, gusto ko pong makakita. At sabi ni Jesus, sumayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So makita natin ang dalawang himalang ito. Parehong nagpapahayag ng pananampalataya. Yung una, gumawa si Jesus ng himala upang ang mga alagad ay manampalataya sa Kanya. Alam ninyo, nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso. Ayon sa sitwasyon natin, tutulungan tayo ng Panginoon at gagawa siya ng himala. Ngayon, dito tayo ba kay blind Bartimeus? Mayroon na siyang pananampalataya, ang resulta, himala ng Panginoon. Alin man sa dalawang ito ay pareho nating kailangan. Ngayon mga kapatid, ano ba ang kailangan mo? Meron siguro tayong karamdaman. Meron tayo sigurong problema. Meron tayong kaguluhan sa buhay. Siguro meron kang problema sa iyong pamilya. Yung relationship problem ninyo, inyong asawa o ng inyong mga anak. Siguro meron kang malaking pangangailangan sa panahon ng pandemic na ito. O siguro meron kang pinagdaanan sa iyong buhay. Kailangan mo ang himala ng Diyos. Pero bakit kaya gagawa ang Diyos ng himala sa iyo?
Wala ka bang pananampalataya? Para magkaroon ka ng pananampalataya, kailangan ng himala. O kaya ay meron kang pananampalataya upang magkaroon ng himala. Alin po sa dalawang ito? Sa akin po, anuman po ang iyong sitwasyon. Ang mahalaga, ang Diyos ay gumagawa ng himala para makita ang kaluwalhatian niya at doon tayo magtiwala sa Kanya. O bago ang Diyos gumawa ng himala, nakita ng Diyos na may pananampalataya ka, sa ganon, gagawa siya ng himala. Ngayong gabi, nais kong sabihin sa inyo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kung anuman ang pangangailangan natin, handa siyang tumugon sa iyo. Handa kanyang tulungan. Kinakailangan mo lang lumapit sa Panginoon. Katulad ni Bartimeo. Isinigaw niya ang kanyang pangangailangan. Panginoon, mahabag ka sa akin. Tulungan mo ako. Pagalingin mo ako. Kung tayo may mga pangailangan, ang Diyos ay laging nakikinig. Lumapit ka sa Kanya. Handa Kanyang tulungan. Handa Kanyang pagalingin. Handa Kanyang patawarin. Handa Kanyang tulungan sa anumang mabigat na pangangailangan. Sapagkat siya ay Diyos ng himala. Walang mahirap sa Diyos. Ngayon tayo po'y mananalangin. Gusto kitang tulungan sa panalangin. Kung meron kang mga special request kay Lord, ang Diyos ay katabi mo. Alam niya ang pangangailangan mo. At alam din niya ang gagawin para sa iyo. Ang kapangyarihan niya ay hindi lang to display. Ang kapangyarihan niya ay para tulungan tayo. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nakahandang. Iunat niya ang kanyang mga kamay at abutin ka. So tayo po'y manalangin. Magtiwala ka sa Diyos. Tutulungan ka niya. Panginoon, ngayong gabi, nakikita mo ang aking mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-Bible. Sila ngayon ay nakikinig ng iyong tinapay ng buhay. Anuman ang kanilang mga pangangailangan. Kung sila man ay may karamdaman sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo sila. Ibangon mo sila. Tulungan mo sila. Kung sila man ay may pangangailangang pinansyal, dahil apektado ng pandemic na ito, sa pangalan ni Jesus, gumawa ka ng himala upang ang pang-araw-araw nilang pangangailangan ay matugunan. Kung meron naman pong problema sa relationship, hindi makakasundo ang mag-asawa, ang magmagulang, o anumang problema nila sa relationship, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo sila ng kapayapaan, gumawa ka ng paraan para maging maayos ang samahan ng pamilya. Salamat po sa iyo, Panginoon. Alam namin sa gabing ito, gumawa ka ng himala. Hindi ka lang nagpalakas ng aming pananampalataya, nagpagaling ka pa. At dahil sa pananampalatayang nilagay mo sa aming puso, nabigyan ka ng kasiyahan. Salamat po sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, palakpakan natin si Lord. Amen. So, napakabuti po na tayo po ay nakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon ngayong gabi. Salamat po sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nanood at nakinig ngayon ng Tinapay ng Buhay, si Ate Nidi po sa kanyang Kuya Rolly, yung kita Kuya Rolly, yung natin, yung mga nag-watch sa atin, pakiayos mo nga dito, Kuya Rolly. Gusto ko lang po makita yung ating mga viewers, para mabigyan natin ng pasasalamat sa kanilang
mga panonood sa atin. So, ayan. Si Ate Niti po ay siya po ang unang-unang nanood sa atin. Palain ka po ng Diyos. Ganun po din si Ate Ruli from Bacon, Sorsogon. Ito po ay isa, nung ako po ay pastor sa Bacon, ay mga masisigasing na miyembro namin diyan sa Bacon, Sorsogon. Ano po? So, salamat po sa inyo. Sino pa nakita natin dito? Kay si Pastor Mark Loterti. Marami din pong salamat sa inyong panonood. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At siyempre po sa ating pong programang Tinapay ng Buhay ay mayroon po tayong dalawang hinati po natin yung ating program dito. Yung pangalawa po ay counseling. Kung tayo may mga problema, pwede po kami makapagbigay ng payo sa bawat isa sa inyo, ano po, upang sa ganon, hindi lang naman dapat panalangin yung aming magawa. Alam namin kung malaki ang nagagawa ng panalangin. Pero kung meron po kaming may papayo sa ating mga pinagdaraanan sa buhay, ay pwede po kaming magbigay ng payo sa inyo. So, ayan. Okay. Sige. So, mabigay lang po tayo ng ilang pong isang problema na problema pang pamilya. At tingnan po natin, siguro tayo ay makakatulong sa paglutas sa ganitong mga suliranin. Kayo pong mga viewers ay hindi lang po nanood, kundi kayo po ay makakatulong din sa may mga pinagdaraanan sa buhay. Ano po? So, ano po mga pinagdaraanan natin sa buhay? Makwento po ako sa inyo ng isang senaryo, no? Para kayo po ay makatulong sa kwentong ito. Ito pong kwentong ito ay totoong pangyayari na pwede nating matulungan ang may kwento na ito. Pangalanan lang po natin si Kumari at si Kumpare. Magsimula po tayo sa kwento na meron na siyang pamilya, meron na silang 5 anak. Pero may problema po si Kumari. Ano po yung problema ni Kumari? Yan, may sabi po rito, magkapalang gabi po sa ating lahat. Ayan, Kuya Rolly, nawawala naman ito. Ayun. Yan, si Ate Rolly Junida, magandang gabi po, Pastor, no? Mayroon po i-slide itong ating touchscreen. Okay. So, sige, tuloy po natin yung kwento natin, ano? Ayan, ano? Oh, si Joseph, Pastor Joseph, ano, kumusta ka? Sabi niya, shalom dito. At si Pastor Mark, good evening po, Pastor, ang sabi niya. At si Eunice Lakay, God bless po. Si Ate Niti, si Ate Maria Kathleen Rodrilla, salamat po, ano, sa inyong mga panonood. So ito po si Kumari, meron pong problema. Meron po silang 5 anak. Si Kumari po ay masipag. Lahat ng kanyang pipiding magawa para sa kanyang 5 anak ay ginagawa po lahat. Pero meron po siyang isang problema para kay Kumpare. Si Kumpare po ay maraming bisyo. Maliban po si Kumpare ay may sakit po siya sa bato. Batugan po. Yun po yung kanyang sakit. Kaya po namumroblema na si Kumari. Sabi niya, ano po ang dapat kong gawin? Di na po ako makatiis. Gusto ko na pong hiwalayan si Kumpare. Kasi nahihirapan na rin ako. Napakabigat ng aming pagsasama. Maraming bisis na kami nag-aaway at aking pinagsabihan. Pero magbabago ng sandali, pagkatapos babalik naman po sa dati.
Kaya napag-isipan niya na humiwalay na lang kay kumpare. Ano po kaya sa palagay ninyo? Tama po kaya ang desisyon ni kumare na hiwalayan na si kumpare? Ano kaya ang mangyayari sa kanilang mga anak kung ganun ang mangyayari? Maghiwalay silang dalawa. Ano kaya sa palagay nyo? Ano naman ang mangyayari kay kumpare? Siya po ba ay matutulungan o mas lalong mapapahamak? Pero kung magpapatuloy naman sila sa relasyon, baka madagdagan pa ang anak at lalo pang maging magulo, lalong marami ang maging kawawa. So, kayo po ay pwedeng magkuro-kuro o magbigay ng kuro-kuro o advice kung ano ang possible na gagawin natin, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon. Well, kung titingnan po natin, sinasabi po ng ating batas na kung ang isang ama o ina ay merong incapacity, walang kakayahan na suportahan ang pamilya, mga anak, ay ipinapayo po na pwedeng pong maging ground yan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Kung titingnan po natin sa batas natin, dahil sa walang kakayanan ang isa para suportahan ang pamilya niya. Pero sa ating pong Kristiyano, kung titingnan natin, ay parang marami kang titingnang anggulo sa buhay. Yung anak, yung asawang lalaki, si kumpare, at si kumare. So kung ako ang titingin sa ganitong sitwasyon, ay siguro si kumare ay kausaping maigi si kumpare. Magbigay ng advice, payuhan ng iba, si kumpare para mahikayat siya na siya ay maging responsible padre de pamilya para tumulong, suportahan, ipakita sa kanya ang magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Isa siguro sa mga unang hakbang na pwedeng gawing gano'n. Pero kung talagang ginawa na ang lahat at wala pa rin pong nangyayari, ay siguro pipili talagang base sa ating batas ng law of separation at mayroong incapacity ang bawat isa, ay pipili pong maghiwalayan. Kaya lang po sa batas natin, kung maghihiwalay ang mag-asawa, ay hindi po pwedeng mag-asawa ang bawat isa sa kanila. Sapagkat sa ating pong batas, ang pag-aasawa, lalo na kung ikaw ay kasal, ay till death do us part yan. Dito sa batas ng Pilipinas. Wala po tayo ditong divorce, So, yan po yung titingnan natin. Si Kuya Jonathan, siya po ay nanonood din sa atin mula po sa Barayong. Maraming salamat, Pastor Jonathan, sa panonood, So, pwede kayong magbigay sa comment section natin, magbigay ng advice at pwede nating basahin para matulungan natin si kumare sa kanyang sitwasyon. Sang-ayon ba kayo sa desisyon ni kumare na hihiwalayan na niya si kumpare? Mahirap yan, po? Ang nagiging kawawa po dyan, siyempre yung mga anak. Pero, kung nandyan naman si kumpare, wala namang ginawa, at hindi nakakatulong, ay mas mabigat sa kalooban. Anyway, yan po yung mga senaryo na pwede kong ikwento sa inyo. At pwede rin po kayong magbigay sa akin ng ilang mga kwento, pero siyempre sa pamagitan po ng pagtawag na lang, pwede din po niyo akong tawagan at pagkatapos magbibigay po ako sa inyo ng advice sa sitwasyon na pinagdaraanan ng bawat isa sa inyo. So yan po yung bagay na makikita natin. At sa ngayon po, hanggang ngayon, si kumare ay parang nalilito pa rin siya kung ano ang talagang pwede niyang gawin.
kinukonsider din niya ang kanyang mga anak na pwedeng lumaki na walang tatay. At iniisip niya na, sige, kung habang ako ay makakatiis, ay titiisin ko pa. So, sige po. Marami pong salamat at siguro inyo pong ipanalangin si Kumari na may mga pinagdaraanan sa ganitong sitwasyon sa kanyang pamilya. Nabigyan naman po natin siya ng ilang mga payo, pero merong mga bagay na pinag-iisipan pa niya kung ano ang magandang gawin para sa kanila. So, maraming salamat po sa inyong mga panonood at pakikinig. Sana po ay nakatulong kami sa bawat isa sa inyo, nakapagpalakas, nakapagpatibay sa inyong pagtitiwala sa Diyos. Hanggang bukas po muli, tayo ay magkita-kita muli at makinig ng mga salita ng Diyos sa tinapay ng buhay. Tayo po ay nagpapasalamat sa technical. Andito po si Kuya Ray. Kuya Ray, halika nga Kuya Ray para makita ka ng ating mga viewers. Si Kuya Ray po ang, Kuya Ray po yung ating namamahala dito. Salamat po sa kanya. At siyempre, kanina kasama din natin si Kuya Buboy. Bigay-bigay ng ilang mga advice kung paano natin gagawin ito. So maraming salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Amen.